Fake engagement versus tamang engagement. Hello everyone! Batang Bisaya here. Sa bidyong ito everyone, pag-uusapan natin kung ano ba ang fake engagement at ang tamang engagement. Ito ba ay makaka-epekto sa ating mga dashboard o hindi? Or makaka-apekto ba ito sa ating performance? Yes. Samahan nyo ako everyone. Pag-uusapan natin dito ang tamang engagement at ang peaking engagement. Dito muna tayo mag-uumpisa sa tamang engagement. Ano nga ba ang tamang engagement? Papaano nga ba ang tamang engagement? Yes, everyone. Ito po yun, everyone. Ang tamang engagement, yung pakikipag-ugnayan mo sa mga kapwa natin content creator. Kung isa kang content creator, kailangan mong maki-engage sa mga kapwa creator. Paano nga ba? Yung mga upload, mga videos ng ating mga kapwa content creator, kailangan mo siyang panoorin. Kailangan mag-react ka, o kahit hindi ka mag-react, importante nag-comment ka. Yes, kailangan everyone, pagka nanood ka sa isang video, sa isang upload ng bawat content creator, tapusin mo yon. Yes, kapag tinapos mo yon, kahit sabihin natin pagkahaba ng video iyan, kailangan mong tapusin bago ka mag-comment. Yun po ang tamang engagement. Organic engagement po yon. Lalo na pag nag-react ka pa o kaya nag-share ka pa ng kanyang videos. Bakit kailangan? Kasi makikita ni algorithm doon na sumusunod ka sa kanyang policy. At bukod doon, makikilala ka kaagad ni algorithm na isa kang isa kang content creator na dapat niyang iangat din, yung para bang yung mga content mo rin, may pasa mo sa wider audience para mag-grow ka bilang isang content creator. Yes. Pero sabi ko nga everyone, may pinaka-the best pa dyan sa tamang engagement. Ano yon? Ito yon. Sa content mo mismo, content mo, yung paggawa mo ng content, lalo na kung high quality ito, doon mo makukuha ang the best talaga na tamang engagement. Bakit ko nasabi? Ito ay na-experience ko na. Pagka maganda ang iyong performance doon, maganda ang iyong video, maganda ang pagkagawa ng iyong content, dadagsa po ang maraming komentor. Yung nagko-comment ba, yun magandang engagement po yun. Tsaka ang sa pag-upload mo ng video, sa pag-upload mo ng content mo, huwag mo agad siyang iwanan. Kailangan abangan mo pa rin para yung kauna-unahang mag-comment doon sa in-upload mong content, kailangan ma-replyan mo yon. Within 1 minute or wala pang minuto, kailangan ma-replyan mo yon. Yun po ang the best na tamang engagement. Yes. Alam to ng mga content creator na malalaki na. Ito ay ako baguhan lang ha, pero na-experience ko na agad to. Kapag ang iyong upload, tapos may nag-comment na nasapulan mo yung comment niya, maniwala kayo sa akin everyone, ganda ng iaangat ng inyong dashboard. Yung nyo dyan, yung audience nyo, doon kayo lalagay ni Mita sa wider audience. Kaya yun ang the best talaga na engagement. Oo. Kailangan mo siyang Siyempre, yung nag-comment sa'yo, para hindi siya madala na mag-comment sa'yo, kailangan mo siyang pansinin agad. Yun po yung ibig sabihin ni Algo. Yes. Para ang iyong video, ibig sabihin, siya, engaging video siya. Yun po yung sinasabing engaging video. Gagawa ka ng video na yung high quality video, yung engaging video. Yun po yung sinasabing engaging video.
Kapag nagustuhan kasi yan ng tao, lalo sa pag-comment niya ay may reply agad, ano po agad talaga ang ano, hindi po madadala yung magko-comment sa iyo. Tsaka balik tayo doon sa ano, yung sa content creator na iba, yung panonood mo doon. Para maganda rin po ang ano magiging performance mo doon, kailangan mag-share ka rin. Huwag kang matakot mag-share kasi ang pag-share pwede po nating i-delete yan. Within 6 hours or 5 hours, pwede mo nang i-delete yung shinare mo. Malaking bagay po talaga ang nag-share po ng mga videos or mga upload ng kapwa natin content creator. Malaking impact po yan sa atin. Magandang engagement po yun. Bakit ko nasabi? Kasi makikilala ka nga po ni algorithm. Dahil na-experience ko po yan eh. Yung mga sinasabi ko ngayon, hindi ko po to sinasabi kung hindi ko na-experience. Yes, baguhan po ako pero tayong mga content creator, kung talagang focus tayo sa ating mga content, no? Kung yung talagang parang ano tayo, yung bang seryoso tayo sa kung anong ginagawa natin, makikita natin yun. Makikita natin kung paano kang nag-grow, kung nag-grow ka ba o hindi. Yes. Kailangan mong gawin yon dahil iyon yung sinasabi ni algorithm na engagement, na makipag-engage ka. Dahil kada araw naman nag-a-update, di ba, si Mita kung ilang katao ang na-engage mo sa isang araw. So kailangan araw-araw mag-grow ka. Para maka-grow ka, huwag kang pumokos sa ano lang. Although focus ka sa iyong content, pero kailangan mo rin sa ng ibang mga content creator. Yes, yung dadaan lahat sa yung wall, ma-live man yan o video, mga content, maganda po yung anuhin dahil iyan po ay isa sa magandang engagement. Pero sabi ko nga, panoorin nyo po muna, tapusin yung panonood sa video. Huwag kayong huwag kayong mag-comment or mag-react na hindi nyo tinatapos ang panonood. Dito po papasok yung fake engagement na sinasabi po natin. Yes. Yung fake engagement po kasi, everyone, malaking impact din po yan sa ating dashboard. Subukan yung mag-comment, yung o kaya manood ng mga videos ng iba. Subukan nyo nang manood ng mga content ng mga ibang content creator na hindi nyo tatapusin. Pero nag-ano kayo, nag-comment, nag-react. Baka minsan nag-ano pa, nag-share pa. Hindi. Huwag nyong isipin na nakapag-engage kayo. Dahil ang balik po niyan, iba. May impact po din yan sa ating mga dashboard. Yun po yung tinatawag na fake engagement. Bakit ko nasabi? Kasi, hindi mo naman pala gusto yung bidyong yon. So, bakit mo pinanood? Hindi ka na nga, para makakuha ka, syempre, iniisip mo, para makakuha ka ng engagement, nag-comment ka, nag-react, di ba? Baka nag-share ka pa, pero mali po. Yun po yung fake engagement. Yes. Yung panonood mo doon na hindi mo tinapos, pero nag-comment, nag-react, fake engagement na po ang tawag doon. May apekto ba to sa yung dashboard? Meron po. Malaking epekto po to sa yung dashboard. Kung yan dyan, mag-red tide yung mga dashboard mo, lalo na yung kung ikaw ay running to 60k MOB, malaki po yung kabawasan sa iyo. Maniwala po kayo sa akin dahil naranasan ko din po yan. Ang ano ko po kasi dati, taas baba ang aking 60k MOB. Yes po, totoo po yan. Tapos nag-share pa tayo, hindi lang po ikaw ang naapektuhan doon sa fake engagement na yun, pati po yung nag-upload. Pero, wag niyong isipin na parehas lang, patas lang kami dahil maapektuhan din pala yung nag-upload. Hindi po, dahil yung nag-upload na yun, although maapektuhan yun, pero mas apektado ka po na ikaw na nakipag-fake engagement sa kanyang upload, mas malaki ang impact na mawawala sa iyo. Yes po. Kaya, ito tips ko lang. Hanggat maaari, kung hindi nyo magustuhan yung videos,
yung mga upload ng mga kapwa natin content creator, ay ano nyo na lang, i-scroll nyo na lang. Wag na kayong mag-comment at wag na rin kayong mag-react. Kasi ang inyo lang din po account ang maaapektuhan. Ang inyong mga dashboard ang magkakaroon ng maling ano, ang inyong account ang magkakaroon ng malaking impact. Yes po. Kaya ginawa ko to ang video ito everyone para i-share sa inyo kung ano yung experience ko. Yes. Hindi ko naman po sinasabi kung hindi ko po na-experience. Kaya sikapin po natin kung tayo ay mga content creator o kaya syempre tayo ay pumasok sa ganitong sistema. Siguro naman seryoso tayo, di ba? So wag natin gawing laro. Kung sa iyo ay parang ano, syempre nandoon na yung relax ka lang, pero kailangan mong makipag-engage sa kapwa mo content creator. Parang sa pag-ibig lang ba? Pag mahal mo ang isang tao, syempre full support ka. Ganon din po sa ating account. Hi, bumanat. Yes. Ito po ay tips ko lang ha sa mga kapwa ko content creator, lalo na yung mga baguhan talaga na hindi pa nalalaman kung ano nga ba ang tamang engagement at ang hindi tamang engagement. Kaya hanggang dito na lang uli everyone ang aking video at sana ay may napulot kayong aral sa bidyong ito. Maraming salamat sa makakapanood nito. Thank you so much everyone. God bless you all. Babush!